Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel, at ngayon nga ay magbibigay ako ng advice tungkol doon sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language na gustong mag-apply dito sa South Korea. At yung iba nga nating kababayan nagdadalawang isip na kesyo pag 30 plus na raw ang edad baka hindi na makaalis, at may mga gumugulo sa isipan nila na kung itutuloy pa daw ba nila yung pag-apply dito sa South Korea, kasi nga marami silang nababalitaan na kesyo pag 35 to 38 years old na raw ay hindi na raw masiselect, mga ganon, mga ganyan na kesyo may mga plan B, mga plan C, mga ganyan, may mga plano habang nag-a-apply, nag-aaral ng Korean language. Yung iba nag-a-apply sa ibang bansa. Para sa akin, ito yung opinion ko dyan, kasi ako naranasan ko din yung ganyan pero hindi talaga ako talagang pinanindigan ko sa sarili ko na kaya ko talagang makapunta dito sa South Korea para magtrabaho. Minsan pa nga makakarinig ng panlalait na kesyo mahirap daw mag-aral ng Korean language, malabo yung ganyan, ganyan. Yung mga ganyang bagay sinasabi nila hindi daw dapat seryosohin, sabi sa akin na ganun. Pero iniisip ko naman, bakit ako magpapa-apekto sa mga ganung sinasabi nila? Buwang loob ko, wala akong iniisip na iba kundi mag-aral ng Korean language. Kasi kung habang nag-aaral kayo ng Korean language, kung may mga gumugulo sa isip ninyo na nag-aalangan kayo, maaaring hindi kayo makakapag-focus sa pag-aaral ng Korean language. Dami ng nag-aaral ngayon, sa dami ng pumapasa ngayon, parang yung mga 30 plus na ang edad parang pinanghihinaan na ng loob, at kesyo mas bata daw yung kinukuha, yung mga nasiselect mas bata, yung mga 30 pababa ang edad yung mga nasiselect dito, yung mga napipili. Kahit noon pa man ganun na yan marami na rin akong nababalitaan noon pa sa amin na kesyo mas bata daw yung pipiliin, mga ganun, kaysa dun sa mga 30 plus na ang edad. Pero nandito ako, napatunayan ko na hindi pala ganun. Kasi nga, ulitin ko sa inyo, hindi naman pare-pareho ang employer, hindi sila pare-pareho ng gusto. May employer na gusto ay bata, at meron namang employer na ang gusto niyan ay 30 plus na ang edad. Alam nyo kung bakit? Pasensya na dun sa mga bata yung mga edad 20 plus, pasensya na, kasi ito narinig ko lang at may nagsabi din sa akin, yung kumpare ko, na yung company nga nila hindi sila kumukuha ng 20 ng mga 30 pababa ang edad, kasi nga ang karamihan daw experience nung amo ng kumpare ko kapag daw mas bata mabilis daw umaayaw sa trabaho, mahirapan lang ng konti umaayaw na. Pasensya na ito lang ko lang to, sinabi sa akin to ng kumpare ko, walang at hindi naman pare-pareho talaga. At ang gusto nga ng amo niya ay yung 30 plus ng edad, kasi nga ang 30 plus daw ang edad seryoso sa trabaho at talagang pursigido, yun yung sabi. Pero hindi naman talaga pare-pareho. At yung dati nga, yung sa batch namin na KLT13, marami talagang nakalis na mabilis ng maaga, yung mga 30 pababa ang edad, mabilis talagang nakakalis. Pero karamihan sa kanila, yung iba ay hindi nagtagal, at meron din namang nagtagal. Pero yung iba sa kanila, yung kabats ko ng mga nag-aaral ng, katulad nung isang kabats ko na nag-aaral ng Korean language, siguro 25 years old o 24 years old pa lang siya, napunta siya sa gawaan ng paleta. Nahirapan yata kasi hindi naman sanay sa trabahong mabigat. Tutuusin, hindi naman talaga mabigat, pero sa bagay kung talagang hindi ka sanay sa mabigat na trabaho, talagang dadamdamin mo yun, hindi pa natapos yung 3 years, umuwi na ng Pilipinas. Pero hindi ko nilalahat kasi mas maraming bata na tumatagal naman sa trabaho, hindi lahat. Meron kasing mga Koreano dito nakakaranas sila ng, yung mga employer dito na kumukuha sila ng mas bata
At yun nga ang nangyayari, nahirapan lang ng konti sa trabaho ay umaayaw na. Pero hindi ko nila lahat, para maliwanag. Kung nag-aaral ka ng Korean language at talagang gustong gusto mong makarating dito sa South Korea para magtrabaho, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ipagpatuloy mo lang yan. Itatak mo sa utak mo na makakarating ka dito sa South Korea. Lalo na't kapag ikaw ay lalaki. Malaki ang tsansang makapagtrabaho dito sa South Korea kapag ikaw ay nasa job seeker rosters na. Doon yan sa pamimilian. Diyan na mamimili yung employer. Noong nag-aaral ako ng Korean language, wala akong ibang iniisip kundi tinatatak ko sa utak ko na makakapagtrabaho ko sa South Korea. May mga nag-aalok sa akin ng trabaho sa ibang bansa katulad ng Dubai. Inaalok ako nung kinakapatid ko na magtrabaho daw sa restaurant sa Dubai. Ang sweldo naman 18,000 naman. Sabi ko, hindi naman sa namimili ako ng trabaho. Kasi yung 18,000 na yun, kaya tutuusin, kaya naman natin kitain sa Pilipinas yun. Iniisip ko nun, bakit pa ako lalayo sa pamilya ko kung ganun lang naman yung kinikita ko. Para sa akin kasi, kung lalayo ako sa pamilya ko, gusto ko yung malaki yung sweldo ko na wala kang dapat pagsisihan, di ba? Tayo pero kanya-kanyang gusto rin yan. O kung gusto mong mabilis kang makaalis, pwede, di ba? Pwede kang mag-apply sa mga Dubai, ganyan, mga Saudi, mabilis makaalis. Ako yung makakapagpatunay sa inyo na kahit 38 years old ay makakaalis pa yan. Basta ikaw ay nasa job seeker rosters. Yun lang yun. Kung nag-aaral kayo ng Korean language, huwag nyong intindihin yung mga naririnig niyo, nababalitaan niyo. Basta importante, mag-focus kayo sa pag-aaral para hindi maapektuhan yung pag-aaral ninyo. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!